Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalay mo yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad, pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagdiriwang sa isang kwento. Ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang matandang hari na isang araw nag-isip kung sino sa kanyang dalawang anak ang pwedeng magmana ng kanyang trono. Sino kaya sa dalawang anak na lalaki ang pwedeng pumalit sa kanya bilang maging hari? Ang isang anak ay matipuno at malakas, sanay sa mga pisikal na laban. Pwedeng hari. Samantala, ang isa namang anak ay mahinahon at madiplomasya, soft-spoken kumbaga, sanay sa pakikipag-usap. Pwede ring maging hari. Parehas ng kanyang mga anak, taglay ang katangian ng isang pagiging hari. Kaya naman, isang araw, sinubok niya ang dalawa para makita kung sino ang tunay na tagapagmana. Pinalinis ng hari ang kanyang koleksyon ng mga banga sa kanyang mga katulong. Pinalinis niya. Dahil mamahalin at antigo ang mga ito, nakatago ito sa isang silid. Puro banga, mamahalin at antigo. Kaya naman, pinagkaingat-ingatan niya ito. Sa hindi sinasadyang pangyayari, nabasag ng isang katulong habang siya'y naglilinis ang isa sa 20 banga. Ilan ang natira? Yan. Tanong mo nga sa katabi mo, ilan ang natira?
Yan, pampagising lang po yun, no? Kasi iniwan na niya tayo, no? Tulog na yung katabi eh. Yan, ha? Ilan natira? 19. Yan, 19 na banga ang natira. Pinatawag ng hari ang 2 niyang anak at humingi ng tulong kung ano ang dapat gawin sa alipin na nakabasag ng banga. Ang sabi ng matipunong anak, dapat parusahan at ikulong para hindi natularan at para sa susunod, pag-iingatan ang bagay na hindi na maibabalik pa. Yun ang sabi ng unang anak, parusahan. Tama ba yun? Samantala, yung isang anak na mahinahon, pumasok sa silid kung saan naroon ang 19 na banga. At nagulat ang hari at ang anak na matipuno dahil pinagbabasag ng mahinahong anak ang 19 na banga. Nagalit ang matipunong anak at sinabi, dapat maparusahan din ang kanyang kapatid dahil sa kanyang ginawa. Tama ba yon? Tinanggap ng kapatid ang magiging kaparusahan na ibibigay sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Dahil sinabi nito, mabuti pang maparusahan ako kaysa ang 19 pang tao na pwedeng maparusahan dahil sa hindi sinasadya na mabasag ang isa pang banga. Nangiti ang hari at hinirang niyang hari ang anak niyang mahinahon na kayang mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa iba. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan o dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sabihin nyo nga po, paghahari. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito tumutukoy sa kung ano at sino ang isang hari. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano naging hari si David. Kilala niyo po ba si David? Hindi? Hello? Sagot naman kayo, oo, hindi. Papakilala ko po kayo. Kilala niyo ba si David? Matapos manalo ni David sa higanteng si Goliath. Ngayon, kilala niyo na? Yun, no? Di ba? Kilala niyo, di ba? Si David and Goliath, di ba? Matapos manalo ni David sa isang higanteng nagngangalang Goliath, siya ay hinirang na hari. Siya ang kinoronahang hari. Hindi dahil sa malakas siya, hindi dahil sa makapangyarihan siya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at tiwala sa Diyos. Yon ang naging kanyang kapangyarihan para matalo si Goliath. Yun ang kanyang kapangyarihan, ang pananampalataya at tiwala. Yun ang nagpanalo sa kanya sa laban kay Goliath na kahit tila imposible. Paano ka ba naman mananalo? Dehadong-dehado ka sa isang higante, samantalang ikaw, maliit. Paano ka mananalo sa isang higante, samantalang ikaw, munti? Dito ay pinapakita na hindi lahat ng laban nadadaan sa lakas. Dahil mas maraming laban ang naipapanalo dahil sa tiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi lahat ng laban ginagamit ng lakas. Hindi lahat ng laban pisikal.
Maraming laban ang naipapanalo gamit ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may laban na tila imposibleng manalo, kung feeling mo ikaw ay munti, maliit, mahina sa laban na hinaharap mo, hindi lahat ng laban kailangan lakas. May mga laban na naipapanalo gamit ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga tao na pasalamatan ang Diyos sa pagliligtas at pagsagip niya mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng Diyos. Ganito ang isang hari, nagliligtas ng tao. Hindi nagpapahamak at hindi nagpapahirap. Ganyan ang isang hari, inaangat ang tao, hindi inilulubog. May kilala ba kayong hari na naglulubog ng tao? Hello? Di ba binoto mo? Yan tayo no? Kaya tingnan natin, maganda matuto na tayo sa mga pinipili nating hari. Yan ba mga yan, inaangat tayo sa buhay? O yan ang nagpapalubog sa atin sa buhay? Tandaan nyo, ang dollar, malapit ng 60 pesos. Apektado ba kayo doon? Hindi. O wag na lang sa dollar, sa bigas na lang tayo. O yan, apektado tayo dyan, no? Yung bigas ba? Kayo nang bahala dyan. Wag na lang din sa bigas, sa baha. Sinong mga hari ang lumubog sa baha? Wala, di ba? Meron. Hindi nyo lang binoto. Yan. Hindi lang natin pinili. Bakit? Kasi ang pinipili nating hari, malakas dapat, sikat, popular. At ang nakakalimutan natin, yung mayroong pagnanais na iangat ang tao, iangat ang kabutihan, iangat ang buhay ng tao. Yan dapat ang hari. Hindi nagpapalubog ng tao, kundi nag-aangat sa tao, nagliligtas sa tao. Samantala, sa ating ebanghelyo, ipinapakita sa atin ni San Lucas ang isang imahe ng hari na sa kabila ng pagpapahirap, sa kabila ng paglilibak, pangungutya, pagtutuya, at sa kabila ng kamatayan na kanyang hinarap, pananampalataya at tiwala sa Diyos ang ginamit para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Imagine mo, ang nangungutya kay Jesus ay isang alipin. Biruin mo, yung sundalo, yung kawal, sino ba yung mga yan? Di ba utusan lang yan? Pero yung utusan, tignan mo, siya pa ang nangungutya kay Jesus. Sobrang baba na nun, di ba? At hindi lang utusan, kundi yung isang kriminal. Yung isang kriminal na naparusahan, kahit siya nangungutya kay Jesus. Tingnan mo yon, di ba? Yung taong nangungutya, sisiguraduhin mong mas mataas ka kaysa sa kinukutya mo. Tama? Hello? Di ba ganon? Pag nangungutya ka ng tao, sisiguraduhin mo mas maganda ka. Di ba? Yung galing mo mangutya, no? Maganda ka ba? Hello? Ang yabang-yabang mo, bakit? Mas magaling ka ba sa kanya? Maraming ganyan. No? Ang galing mamintas pero mas maganda ka ba sa kanya? Nangungutya ka sa iba pero mas angat ka ba sa kanya? Di ba ganon yon? Pero dapat hindi nangungutya talaga Di ba? Pero tingnan niyo sa ebanghelyo. Ang nangutya, ang nagtuya kay Jesus, isang sundalo. Sino ba yon? Isang mababa lang din na uri ng tao. Pero ang pinapakita, yung mababa, kinutya pa si Jesus. Mas feeling nila, angat sila kay Jesus.
Yung isang kriminal na may nagawang kasalanan, kinukutya si Jesus na wala namang kasalanan. Pero sa lahat ng yon, tinanggap ni Jesus. Hinarap ni Jesus. Inakap ni Jesus. Kung tutuusin, mas higit si Jesus sa kanila. Bakit? Guro siya eh. Tinuturing siyang guro, kukutyain ng isang sundalo. Nakapagpapagaling siya eh. Kukutyain siya ng isang sundalo na ano lang ang kapangyarihan, manakit ng kapwa. Kukutyain siya ng isang kriminal, mas higit si Jesus eh. Bakit? Wala siyang kasalanan. Hindi siya kriminal. Pero kahit na ganon, tinanggap ni Jesus dahil may pagnanais siyang iligtas ang tao. Inalay ang buhay, inakap ang kamatayan, at napagtagumpayan ito dahil sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. Minsan sa buhay, ganito dapat may pakita sa atin kung ano at sino ang isang hari. Minsan magandang mapalalahanan tayo. Sana eleksyon nga ngayon eh. Para malaman natin kung sino dapat ang piliing hari. Maganda sana yung panahon na ngayon, makita natin kung anong klaseng hari dapat ang kinakapitan at pinanghahawakan natin. Ang dali kasi natin minsan kumapit sa mga hari na may pangalan para magtagumpay sa buhay. 'Di ba? Ganon ang kalakaran. Pinapakilala ka sa mayor para sana meron kang advantage. Para sana angat ka. 'Di ba ganyan sa atin, no? Pag kilala mo, sige, una ka na sa pila. No? Kasi kilala mo siya. Ganon tayo eh, no? Pinangahawakan natin yung titulo, yung posisyon, yung pangalan. At may iba, ang nakakalungkot, ang pinanghahawakan at kinakapitan pag nagigipit ay patalim. Di ba yung kasabihan? Sa patalim kumakapit. Pero tignan mong imahe na yun. Pag kinapitan mo ang patalim, ano mangyayari sa'yo? Ha? Hindi. Pag kinapitan mo patalim, ano mangyayari sa'yo? Masusugatan. Di ba? Masusugatan, mapapahamak ka. Pero bakit ka kumakapit sa patalim? Hello? Di ba? Akala mo na ililigtas ka. Akala mo, maiaangat ka. Pero pag kinapitan mo ang patalim, mapapahamak ka. Kasi mali ang ating kinakapitan. Mali ang madalas nating pinanghahawakan. Mga kapatid, tandaan, hindi sa kapangyarihan ng titulo, pangalan o kayamanan ng tao, dapat tayo kumakapit. At hindi rin dapat yon ang naghahari sa atin, kundi ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang kinapitan, kapag ang Diyos ang ginawang hari ng ating buhay, walang dahilan para tayo ay hindi mailigtas. Tandaan, hindi lahat ng laban ginagamitan ng lakas. May mga laban na naipapanalo gamit ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen.